first year, napakailan din second year. Ito yung mga schedule ko, mga subject. Discrete mathematics. Aray mo, discrete math. Kamot ulo yan. Kamot ulo talaga. Akala ko sa IT, pindot lang. Well, ganun talaga. Hindi naman nawawala yung math eh. Pero alam mo ba, napakahalaga yung discrete mathematics kasi maraming gamit sa testing. Alam mo, bakit kaya alam na alam ng feed ko kung ano yung gusto ko lagi nakikita? Paano kaya nalalaman ng NTC na to kung ano dapat gawin? Paano kaya nag-decide tong dating app kung sino yung makakamatch? Well, the secret behind all of that is discrete math. So ano nga ba ang discrete math? Discrete mathematics. Discrete mathematics is the math of the digital world. Unlike usual na pinagtatapunta natin, discrete math focuses only on the countable numbers or mga whole numbers at mga bagay na ginagamitan natin ng logic that powers computers, applications, and also on every algorithms. Para mas maintindihan natin, tignan pa natin ang ilan sa mga halimbawa. Damn! What the fuck? Oh shit! NPCs in video games don't actually tick on their own. Ang mga actions nila ay naka-base lang sa mga logical conditions, na kung saan ang mga conditions na to ay may outcome lang na either true or false. ano yan, tol? Sugal na naman? Scatter tol, oh! Tong in... 300 nga kinasin ko eh. Puro talo. Paldo yan. Ang ina, pababaan na rin sa mga mamayang gabi. Saan tayo? Q-up tayo to lang. Hindi ako ngayon ah. Tuloy-tuloy na natin to. Sige pre, basta pag pumaldo out of the country tayo niyan. Hindi lang. Bobo talaga itong mga Pilipino na to. Nakita lang nila kung paano kumita yung mga content creator na nag-promote nito. Nagsigaya na rin. Hindi nila alam, ginamitan ko lang ito ng logic. Nasa una ka lang mananalo. Easy money. Sayang yung 300 ko, pinangkain ka na lang sa anak. Ngayon alam niyo na kung bakit hindi lagi sure money sa sugal. Sa walang tingin parang maswertihan lang talaga, but in reality, mayroon lang gumagana na propositional logic behind it. Na kung saan, ginagamitan lang ng simpleng true or false statements para makontrol ang outcome nito. Bato, saan sa ulo? Walang kasawang 1 tsaka 0. Uy, ano nangyayari sa'yo? Dali-dali lang yan ah. Para sa'yo, madali. Ako ayaw ko ng mat eh. Ano ba kasing kinalaman ng 1 and 0 sa IT? Napakahalaga kaya ng 1 and 0 na yan. Yan ang dahilan ba tayo naiintindihan ng mga computer natin. Ha? Paano? Yung 1 at 0 na yan, nagre-represent ang dalawang states. On and off. May ibig sabihin ng bawat pag-on at off na nangyayari sa loob ng computer natin at yun ang binabasa niya. Psst! Wala pa rin talaga maintindihan sa sinasabi mo. Ganito!
Sabihin natin nagka-type ka sa Microsoft Word. Ang nangyayari niyan, sa loob ng computer natin, mayroong mga maliliit na mga light bulb at switch na nagpapagana sa kanila. At sa bawat walong light bulb na naka-on or naka-off, ay nagre-represent ng isang karakter. So, ibig sabihin, sa bawat pagpindot mo ng keyboard, nagre-respond ang mga switch at light bulb na ito upang ma-output sa screen ng karakter na pinindot mo.